Hello! Good day everyone! Marami pa rin po pala ang hindi nakakaalam kung ano po ang pinagdaanan ko. Akala ng iba, vlog lang po daw yung ginagawa ko. Sa totoo lang po, ako ay isang kidney patient. 2014 po, nung na-diagnose po ako ng hydronephrosis. Ang dahilan po nito ay ang aking urine from kidneys hindi po diretsyo nakaka-drain papunta sa ureter to my urinary bladder. Dahil partly po ng aking left ureter ay merong constricted part. Ang dahilan po nun ay ang sabi ng nephrologist na nakausap ko, baka nagkaroon daw ng scar due to recurrent UTI. At alam niyo po ba kung ano ang dahilan ng UTI or urinary tract infection? Number 1, dehydration. Too much consumption of carbohydrates or sugary foods and beverages. Dahil napakahilig ko po talaga doon. Tapos, nagpipigil pa po ako ng aking ihi dahil every time na may trabaho ako, gusto ko po talagang tapusin lahat before tumayo. At kapag tayo po ay mahilig kumain ng mga high in carbohydrates or sugary foods and drinks, prone po talaga tayo sa mga infections. At napakarami pong mga dinaanan kong mga laboratory tests at palipat-lipat ng doktor para po akong nag-hospital hopping dahil hindi ko po makita at hindi po ako kontento sa mga nakausap at sa treatment na ginawa po para sa akin. Ang hydronephrosis po, ibig sabihin ay ang paglaki ng kidney hanggang sa ito ay nanghina at kailangan ng tanggalin. Kaya noong 2019, I underwent left side nephrectomy. Tinanggal ang left kidney ko. Pero 2020, nakaramdam na naman po ako ng mga symptoms kagaya po na nangyari sa left kidney ko. So, syempre, this time, nasa right side naman po. At akala ko, ilang buwan na lang po talaga ang itatagal ko. At napakarami pong mga skin problems akong na-encounter or na-experience. But, after allergen tests sa aking allergologist, it turned that I am negative to all kinds of allergens. At doon po ako nag-decide na kailangan ko nang mag-shift ng diet to low carb na dating hindi po ako naniniwala. Isa din po ako dating bumabatikos, hindi lang ako nagko-comment sa mga posts na dumadaan sa wall ko, pero tutol po talaga ako dahil iba po ang pinag-aralan ko as a medical student noon kaysa sa practice ng paglo-low carb. Kaya marami pong mga medical practitioners or medical professionals na hindi po talaga naniniwala. At doon na po ako nag-start ng pag-vlog. Ini-impart ko po sa mga tao, lalo na sa mga baguhan, mga low carb recipes and health tips. Lalong-lalo na yung mga kidney patients para maiwasan po ang pagbalik sa high carb diet o nakasanayang tawaging maiwasang madapa. Kasi syempre bilang isang tao, prone po tayo sa pagkakamali. Lalong-lalo na kung tayo ay nasa adjustment period pa lang or transition period. Ginawa ko po ang pag-vlog para kahit papaano ay magkakaroon ng mga food choices or variation of food sa ganitong klaseng diet. Dahil baka akala ng iba ay boring, hindi masarap, at higit sa lahat, wala nang mapipili ang pagkain. Pero nagkamali po kayo dahil sa low carb, napakarami pong masarap na pagkain. Ito ay nangangailangan lamang po ng konting experiment, konting art, at syempre doon po tayo mag-focus kung ano po yung mga paborito natin. Para hindi po tayo makapag-isip ng mga pagkain na out or bawal sa low carb way of eating. Kaya po ako nagbuo ng group na Low Carb Buddies with your Low Carb Kitchen Pharmacist to give support to our fellow low carbers, lalong-lalo na yung mga binubuli sa work, sa family, na nag-iisa lang na low carber
Walang makausap, walang mapagtanungan kung tama ba or mali ang ginagawa niyang paglo-low carb.